Si Jalen Green sinubukang i-trade ng Rockets sa Nets kapalit ni Mikal Bridges. Pero napunta si Bridges dito sa Knicks. Si Jalen Green may career average na almost 20 points, 4 rebounds, 3 assists, 42% sa field at 33% sa 3-point area. Last season, nagkaroon ng 11-game winning streak ang Houston na si Jalen Green ang nagdala doon. Sa stretch pa na yon, nag-average si Green ng 28 points per game. Yung ibang game doon, wala si Sengun dahil sa injury. Napili pa si Green bilang Player of the Month. Kaya sinubukang i-trade ng Rockets si Jalen Green noong nakaraan dahil na din sa pagdating ni Reed Sheppard. Base kasi doon mas mataas na upside player si Sheppard kumpara kay Green dahil na din sa passing, scoring at playmaking. Lalo pang tumaas yun after ng Summer League. Hindi rin kasi nakaalay ng kontrata ni Green at ni Sengun dahil sabay silang pumasok ng NBA 2021 ng draft class. Estimated silang dalawa ay magkakaroon ng tig $225 million. Makukuha pa nila ang max kapag nasama sila sa All-NBA team selection. Si Green oopera na mas mababang kontrata dahil mas nakikita ng Rockets na si Sengun ang magiging franchise player. Sinabi na rin kasi ni Sengun gusto niyang pumirma ng extension para maging komportable na siya or peace of mind na secure na yung future na at wala nang iisipin. Ang Rockets naman hindi nagmamadali. May average pa rin si Sengun na 21 points, 9 rebounds at 5 assists per game na merong 53% sa field at 29% sa 3-point area. Ang winning rate ni Sengun mas mataas kumpara kay Green. Nasa 6.9 si Sengun, si Green naman 3.1 na may average pa si Green last season na 19 points, 5 rebounds at 3 assists per game. Sa ganong average, magtataka ka pa rin kung bakit gustong i-trade ng Rockets si Jalen Green. Sa technicality kasi, dahil hindi pa nakakapirma si Green na si Sengun ng kontrata, pwede silang i-trade at makukuha pa rin nila yung possible na max contract kahit lumipat sila ng ibang team dahil nasa rookie contract pa lang sila ngayon. Bago pa matapos yung 2023, ni-report na doon na iti-trade ng Rockets si Green para makakuha ng isang star player. Ito yung prior makuha nila si Dillon Brooks at si Van Fleet. Pero sa trade market, mas maraming gustong team ang kumuha or makipag-trade para kay Sengun. Walang market so far para kay Jalen Green kahit pa nag-average siya ng almost 20 points per game. Second overall pick si Jalen Green. Parang tinatamaan ata siya ng sumpa ng second overall pick. Ng 2017 na injured itong si Lonzo. 2018 si Marvin Bagley naging journeyman, palipat-lipat din ng team, nagkaroon din siya ng injury. 2020 si Wiseman ganun din, palipat-lipat ng team, hindi pa makakuha ng spot ngayon pero baka sa Pacers makabawi. Ang second overall ng 2019 si Ja Morant. Last season nasuspindi siya na injured pa. Pero si Morant nasa all-star level na at franchise player pa. Sa 2021 draft class si Green na gusto ngayong ipamigay ng Houston kahit pa borderline all-star. Yung senaryo pa ni Green at status niya sa Rockets nakadepende yun kay Reed Sheppard. Kapag nag-umpisa yung season at nakita ng Rockets na much better player si Sheppard, sinabi doon sa report ng Sports Illustrated, mas gugustuhin ng Rockets na i-trade si Green para kay Sheppard na ilagay sa starting unit. Mas naka-align kasi ang kontrata ni Sheppard kung sakali kay Sengun at sa ibang young player ng Rockets. Parang sa OKC na every other year dun pumipirma ng kontrata yung mga young player na napili nila sa trade or kaya sa draft. Hanggat hindi nakakapirma si Jalen Green, hindi siya safe sa Houston Rockets dahil willing silang i-trade para makapag-playoffs yung team. Siya din yung nagdala sa team na halos umabot ng play-ins. Yung package kasing inoffer ng Houston sa Nets, si Jalen Green na may kasamang first round pick pero inayawan yun ng Brooklyn. Yung trade kasi na yun nangyari pa before deadline nung nakaraang season.